Distinguished colleagues, magandang hapon po. I rise today not in triumph, nor in anger, nor in pursuit of political advantage. I rise because the Constitution commands us to rise. I stand before this chamber carrying not privilege, but duty. Isang mabigat na tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng saligang batas at ng sambayanang Pilipino. Sa mga pagkakataong gaya nito, sinusubok hindi lamang ang isang opisyal, kundi ang tibay ng ating mga institusyon. Ang katapatan natin sa batas at ang ating kakayanan na unahin ang bayan kaysa sa politika. On behalf of the Committee on Justice, and in faithful compliance with our constitutional mandate, I rise to sponsor Committee Report number 261, together with House Resolution number 989, setting forth the articles of impeachment against the Vice President of the Republic. Mr. Speaker, simple lamang ang hinihingi ng pagkakataong ito sa atin. Sundin natin ang konstitusyon. Nothing more, nothing less. Hindi po kami narito upang humatol ng pagkakasala. Hindi rin kami narito upang magparusa. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado? Iyan lamang po ang tanong. At iyan ang sagradong tungkulin na ipinapasa ngayon ng Committee on Justice sa buong kapulungan. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media. Committee Report, 52 pages. House Resolution, 18 pages. Articles of Impeachment, 23 pages. At lampas pa rito ay libu-libong pahina ng annexes, records, certifications, testimonya, financial documents, at deliberations na masusing pinag-aralan ng Committee on Justice. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento ay may implikasyon. Bawat testimonya ay may kaakibat na pananagutan. Nagawa na po ng Committee on Justice ang bahagi nito. We examined the evidence. We tested the arguments. We listened to every side. We placed everything on record. At ngayon, ang desisyon ay nasa kamay na ng buong House of Representatives. Tayo ngayon ang haharap sa sambayanang Pilipino upang sagutin ang isang simpleng tanong. Kapag may mabigat na aligasyon laban sa isa sa pinakamataas na opisyal ng Republika, ano ang dapat gawin
ng House of Representatives. Tumingin sa kabila, manahimik, o sundin ang konstitusyon. Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit nating narinig ang isang tanong. May numero ba tayo? Ilan daw ang boboto? Kaya ba ang 1/3 vote? May umatras na raw. May nag-withdraw na raw. Wala pang ang botohan. May bilang na agad ng mga sumusuko. Pero, Mr. Speaker, distinguished colleagues, iyan ba talaga ang pinakamahalagang tanong ngayon? Because if we remember, we already went through this process before. Noong nakaraang impeachment proceedings, mayroon ng sapat na numero. 215 kasapi ng kapulungang ito ang bumoto upang isulong ang impeachment. Isa iyon sa pinakamalaking bilang sa kasaysayan ng ating Kongreso. Pero ano ang nangyari? Tinigil ng Korte Suprema. At mahalagang linawin kung ano ang tunay na sinabi ng Korte Suprema. Hindi nila sinabi na wala nang dapat sagutin. Hindi nila sinabi na walang kailangang ipaliwanag. Hindi nila sinabi na bawal nang magkaroon muli ng impeachment proceedings. Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito: kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. Iyan ang pundasyon ng bawat makatarungang lipunan. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo. Sa proseso, naging maingat tayo. Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang 1-year bar rule. Pinigyan natin ng pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan, naka-livestream at bukas sa taong bayan. At higit sa lahat, pinakinggan natin maging ang mga tumututol sa impeachment. Pinakinggan natin ang bawat manifestation, bawat argumento, bawat legal na punto. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Sa isang demokrasya, ang suporta ng mamamayan ay dapat igalang. Ngunit kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kalakas ang suporta, walang sino man ang lampas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Hindi ito usapin ng apelyido, partido o rehiyon. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. At kapag may aligasyon laban sa sino mang opisyal ng pamahalaan, maging miyembro man ng House of Representatives, Senado o Ehekutibo, dapat itong imbestigahan at sagutin sa ilalim ng batas. Walang puwang sa isang tunay na demokrasya
ang selective accountability. At sa ebidensya naman, nakita natin ang mga dokumento na hindi maaaring ipagsawalang pahala. Mga certification mula sa PSA, mga disallowance mula sa COA, mga records ng transaksyon mula sa AMLC, mga dokumentong isinumite mismo sa Committee on Justice at isinama sa official records ng kapulungang ito. Nakakita tayo ng mga pangalang walang official records. Nakakita tayo ng mga confidential funds na idineklarang disallowed at pinababalik sa kaban ng bayan. At nakita rin natin ang ulat na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso ng inflow at outflow na mga transaksyon sa loob ng maraming taon. Maaaring may paliwanag sa bawat transaksyon. Ngunit sa laki, lawak at pattern ng mga ito, tungkulin nating tiyakin na ang mga ito ay maipaliwanag ng lubos sa tamang forum at sa ilalim ng panunumpa. At habang pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong piso, alalahanin natin kung kaninong pera ito. Pera ito ng manggagawang pumapasok kahit kulang ang pamasahe. Pera ito ng magulang na nagtitiis upang mapag-aral ang anak. Pera ito ng pamilyang pumipila sa ospital, ngunit walang pambili ng gamot. Pera ito ng mga Pilipino na araw-araw nagbabayad ng puwis habang umaasang tapat ang mga pinunong kanilang pinagkatiwalaan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang pananaw. Marami ang nagtanong, marami ang nagtuda, marami ang nais munang makumbinsi. Ngunit habang dumarating ang mga dokumento, habang lumalabas ang testimonya, habang nabubuo ang kabuuang larawan, unti-unting luminaw ang isang bagay. May mga tanong na hindi maaaring iwasan. May mga issue na hindi maaaring ipagkibit palikat. May mga bagay na kailangan ng harapin ng buong bansa. At ito ang naging batayan ng Articles of Impeachment. Article 1, ukol sa confidential funds at paggamit ng kaban ng bayan, gamit ang mga questionable dokumento. Article 2, ukol sa mga transaksyon at ari-ariang nangangailangan ng malinaw na paliwanag at reconciliation sa salin at idineklarang kita. Article 3,
ukol sa aligasyon ng bribery at paggamit umano ng pera, kapalit ng impluwensya at pabor. Article 4, ukol sa mga banta at mararahas na pahayag laban sa matataas na opisyal ng bansa na sa pananaw ng komite ay sapat upang litisin sa Senado. Mr. Speaker,